Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng ayudang bigas para sa middle class. Maayos na lagay ng kalusugan, muli nitong pinatunayan. With regards to Attorney Ryan Kilala, the office, through the Internal Affairs Board, had already issued a show cause order for him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. Ombudsman prosecutor na umanay tumanggap ng money delivery, pinadalhan na ng show cause order. Kredibilidad bilang testigo ni Ramil Madriaga, bubusisiin na rin ng Office of the Ombudsman. Ang sinabi po ng Commission on Audit and Bank, no? Ito pong mga aktibidad na binabanggit po ng Office of the Vice President ay mga governance-related issues. Ibig sabihin, wala po talaga itong connection doon sa national security, intelligence operations. Paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022, walang kinalaman sa information gathering at surveillance activities ayon sa final ruling ng Commission on Audit and Bank. Nais po natin banggitin na tanging sa Philippine National Police lang po ang makakita ng mismong kabaro, maging ito man ay aktibo, awol o dismiss, na sila po tutugis, puhuli at magpapakulong kung kinakailangan sa mga nasabing suspect kapag sila po ay nagkamali o lumabag po sa batas. Mga suspect sa kidnapping kabilang ang dalawang dating pulis na patay sa engkwentro sa Parañaque City. Negosyanteng biktima na iligtas ng mga otoridad. Why can't we do it quickly? Because we need supplies right away. Dahilan kung bakit walang kontrol ang gobyerno sa presyohan ng langis sa bansa. Alamin. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Muling binasag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga espekulasyong patungkol sa lagay ng kanyang kalusugan. Kanina, ipinakita ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko kung gaano siya kalakas kasabay ng programa ng pamahalaan na pamamahagi ng libreng bigas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sinong may sakit? Binuhat na parang barbell ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 kilong bigas sa gitna ng kanyang pamamahagi nito sa mga manggagawa sa Maynila. Ginawa niya ito para ipakita na rin sa publiko kung gaano siya kalakas at walang karamdaman. Sa gitna ito ng patuloy na espekulasyon na kumakalat sa social media na may malala siyang sakit. Kamakailan ipinakita na rin ni PBBM sa media ang kanyang pagja-jumping jacks at pagja-jogging sa Malacanang Complex. Nasa Maynila si Pangulong Marcos para pangunahan ang paglulunsad ng programa para sa libreng bigas para sa mga working class at mga mahihirap na pamilya. Ang pamamahagi ng libreng bigas ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para matulungan ang mga sektor na lubhang apektado ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa krisis sa gitnang silangan, nagbabanta ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin na mahigpit anyang binabantayan ng pamahalaan. Kaya po, ito po ang simula, kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo ng pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na
yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Unang inilunsad ang programa sa Maynila ngayong araw at ipatutupad ito sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapagpalabas na ang gobyerno ng nasa 15 billion pesos para sa programa na pamamahagi ng libreng bigas. Ipinahayag naman muli ni PBBM ang kanyang ninanais na makamit bago siya bumaba sa pwesto sa taon 2028. Sana po ay kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbaba ko bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Para sa mga benepisyaryo ng 10 kilong bigas, malaking tulong na ito sa kanilang pamilya. Wala pong katumbas na halaga yung pagkatulong na natanggap po namin sa ngayong panahon na to. Para po sa amin, malaking tulong po ito dahil sa ngayon po mahal na po yung mga bilihin. Saka lalo pong nagmamahal din yung gasolina po. Ayon kay Pangulong Marcos, magpapatuloy ang pagbibigay ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinusulong ngayon sa Senado na maibaba ang Value Added Tax o VAT mula 12% ay gawing 10% na lamang. Ayon sa panukala ni Senator Bam Aquino, ang hakbang na ito ay makakapagbigay ng medium at long-term solutions upang maprotektahan ang middle class mula sa epekto ng krisis sa ekonomiya. Layunin ng Senate Bill No. 2047 na pababain ng VAT sa mga produkto at serbisyo kabilang ang mga produktong petrolyo. Ipinaliwanag ni Senator Aquino na nasa pamamagitan ng panukala may ibsa ng pasanin ng mga consumer, lalo na ang middle class na madalas ay hindi nakakakuha ng ayuda mula sa pamahalaan. Humingi ng paumanhin ng private operator ng LRT-1 na Light Rail Manila Corporation sa mga commuter dahil sa aberya sa tren kanina. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng LRMC, sinabi nitong nagkaroon ng technical fault sa Vito Cruz Station bandang 10:07 ng umaga. Nagsagawa ng rectification works ang kanilang engineering team para iayos ang linya ng tren. Pansamantala namang ipinatupad ang temporary operation ng LRT line o LRT-1 mula sa Fernando Poe Jr. Station hanggang Central Station, gayon din mula Dr. Santos Station hanggang Baclaran Station. Bandang 2:00 ng hapon kanina, balik na ang full operation ng linya ng tren sa lahat ng 25 stations nito. Aabot sa mahigit 50,000 tsuper ang inaasahang makikinabang sa tupad tuloy pasada na inilunsad ng pamahalaan. Ang programa ay sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment at Department of Transportation bilang tugon sa epekto ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa isang panayam, sinabi ni DOLE spokesperson Leonard Serrano, may nakalaang 1.2 billion pesos na pondo ang nasabing programa. Layon ng nasabing Cash for Work program na magbigay ng agarang tulong sa mga tsuper nang hindi na sila mapilitang huminto sa pamamasada. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na nila sila sa mga rehiyon kaugnay na pagpapatupad ng programa kasama na ang monitoring sa mga tsuper. Ayon sa opisyal, pinag-aaralan na rin nila na maisama sa proyekto maging ang mga namamasada ng bangkero sa mga lalawigan. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi required ang GPS devices sa mga pampublikong transportasyon na nasa ilalim ng Service Contracting Program. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, mayroong unique QR code na isinasama sa permit to operate sa bawat unit. Ito ang ipinapakita ng mga tsuper sa mga nakatalagang LTFRB personnel sa bawat ruta upang masubaybayan ang biyahe ng bawat sasakyan. Nagdulot ng pangamba sa ilang mga tsuper ang issue dahil sa dagdag gastos pa nila ito. Nangangailangan pa ng karagdagang pirma ng mga senador ang partial committee report ng Blue Ribbon Committee.
Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson, kulang pa ng pirma ng ibang senador ang nasabing report bago ito maiakyat at matalakay sa plenaryo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung yun yung mga may watermark, ganyan, di ko pipirma. Walang balak pumirma si Senator Amy Marcos sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang mariing pahayag ng senadora matapos sabihin nitong nakaraan ni Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson na nangangailangan pa ang dokumento ng karagdagang pirma upang formal na maiakyat sa plenaryo. Ayon kay Senator Marcos, hindi siya kontento sa kasalukuyang takbo ng report dahil nais niya ng isang buong-buo na investigasyon kung saan lahat ng sangkot ay nakapaloob. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta, di ba gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trigiv, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Nagpahayag din ng pagkadismaya ang senadora sa tila pagbagal o pagkawala ng usapin hinggil sa maanumalyang flood control projects na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ang tagal Kailan mga umpisa to? Natapunan ba, ma'am? Natapunan po ba, Sen? For you, natabunan ba? Pilit na tinatabunan. Samantala, inianunsyo ngayong araw ni Blue Ribbon Chairperson na si Senator Lacson na lumagda na sa partial report si Senate President Vicente Tito Soto III at Blue Ribbon Vice Chairman Senator Erwin Tulfo habang hindi bababa sa dalawa pa ang nagpahiwatig na pipirma rin. Magugunitang bago ito, bukod sa kanya ay 3 pa lamang na senador. Ayon kay Senate President Pro Tempore Lacson ang nakapirma sa nasabing report. Ito ay sina Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Francis Kiko Pangilinan. Kaugnay nito ayon sa senador bagamat hindi niya pipilitin ang kapwa miyembro sa Blue Ribbon na lumagda sa partial report bilang paggalang sa kanilang mga individual na desisyon. Nag-alok ang Senate President na tumulong dito. Samantala muling ipinagpaliban ang nakatakdasa ng pagpapatuloy ng pagdinig hinggil sa flood control projects ngayong linggo. Dahil ayon kay Senator Lacson, hindi muna bubuksan ang pagdinig hanggat hindi niya naiprepresenta at na-sponsor ang partial committee report sa plenaryo. Binigyang diin niya na magiging walang saysay at labag sa tuntunin ng Senado kung magpapatuloy ang mga pagdinig nang hindi naglalabas ng committee report na maaaring pagdebatehan, amyendahan at pagtibayin sa Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nauwi sa shootout ang isinagawang rescue operation ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa isang negosyante sa Parañaque City kagabi. Nailigtas naman ang biktima pero nasawi sa engkwentro ang 4 na sospek kabilang na ang 2 dating pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nais po natin banggitin na tanging sa Philippine National Police lang po ang makakita ng mismong kabaro, maging ito man ay aktibo, awol o dismiss, na sila po tutugis, puhuli at magpapakulong kung kinakailangan sa mga nasabing suspect kapag sila po ay nagkamali o lumabag po sa batas. Nasa kalagitnaan ng kanilang biyahe ang turistang ito. Sa kahabaan ng Macapagal Avenue, Parañaque City nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. May binaril dito na isang Fortuner. Sa video, makikita ang mabilis na pagsakay ng 2 lalaki sa silver na van bago ito pinaarangkada. Ang insidente, inkwentro pala sa pagitan ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group at ng mga suspect sa pagdukot sa isang negosyante. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, April 14 ng umaga nang harangin ng mga suspect ang negosyante habang pauwi ng bahay galing sa Makati. Kinagabihan, tumawag na ang mga suspect sa pamilya nito upang humingi ng ransom sa halagang 50 million pesos. Nakasarado po sila sa tawaran ng from 50 million ay napababa po nila sa 10 million. Nung saktong alas 10:30 ng nasabing araw, April 14,
Inireport na po ng daughter-in-law at saka po ng asawa ang insidente sa ating pong anti-kidnapping group na kung saan po ay nagsagawa sila ng plano. Kinabukasan, nakipagkita ang mga suspect sa pamilya ng biktima para sa napagkasundoang ransom. Ngunit, nakabuntot na dito ang mga pulis para sa isasagawang rescue operations. At ang matiyak na ligtas na ang biktima, doon na na-corner ng mga pulis ang kidnappers. Nauwi ito sa palitan ng putok na ikinamatay ng 4 na suspect at ikinasugat ng isang PNP personnel. Batay sa investigasyon, mga dating pulis ang 2 sa 4 na suspect na natanggal sa serbisyo dahil sa mga kinakaharap na kaso. Sa nasabing insidente, meron tayong 4 na suspects na kung saan 2 po dito ay yung 2 awol na membro ng Philippine National Police. Yung suspect number 2 po na in-identify ng AKG, ito po ay may warrant of arrest para sa kaso na malversation of public funds. At yung pong isang awol na noong 2025 na formerly naka-assign sa Northern Police District, siya po naman ay may kasong awol, kaya po siya na-dismiss sa Philippine National Police. Na-recover din sa sasakyan ng mga suspect ang ilang uniforme ng pulis, identification cards at mga baril. Bukod dito, nakita din ang iba't ibang conduction stickers at plaka ng sasakyan. Itinuturing naman ng PNP na solved na ang kaso, subalit hindi nila isinasantabi na mayroon pang ibang kasamahan ang mga napatay na suspect, kaya't patuloy ang isasagawang investigasyon ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Philippine Navy kung ano ang tunay na intensyon ng China sa paggamit ng cyanide sa pangingisda sa Ayungin Shoal. Ayon sa Philippine Navy, posibleng may intensyon itong ilagay sa panganib sa lason ang mga sundalong nagbabantay sa lugar at sa mga mangingisda. Ito ang balita ni JP Nunez. Lahat naman lang ito, part ng deceptive messaging nila ito. Lahat naman lang nilalabas natin na katotohanan through our transparency initiative, talagang kinukontra nila at sinasabi na nagawa-gawa natin. Naniniwala ang Philippine Navy na hindi aaminin ng China ang pagsasagawa ng cyanide fishing sa kabila ng mga ebidensyang nagpapatunay nito. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bahagi lang ng deceptive messaging ng China ang pahayag nito na fabricated o gawa-gawa lang ng Pilipinas ang paggamit umano ng China ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea. Naunang sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun na walang kredibilidad ang kwento ng Pilipinas. Ayon kay Trinidad, base sa laboratory confirmation na patunayang cyanide ang mga sample na nakuha sa mga barko ng China at hindi fabricated ang impormasyong ito. Isaan niya sa iniimbestigahan ng Philippine Navy ay kung may intensyon ba ang China na lasunin ang mga mangingisdang Pilipino. So ang tanong ngayon na pinag-aaralan namin, was this an attempt to possibly poison our men by putting cyanide into our suctions ng ating mga desalinating machines? Delikado anya ang cyanide dahil maaari itong makain ng mga isda na kapag kinain ng tao ay maaaring malason. Gayun din ang posibilidad na paghalo nito sa tubig na dumadaan sa desalination machine ng barko ng Philippine Navy. We are exposing our men to greater risk pag ang isda ay ma-ingest nila or mahigop ng ating desalinating machines aboard ship. Posibleng may mangyari sa ating mga kasundaluhan aboard BRP Sierra Madre. Patuloy na magpapatrolya ang Philippine Navy sa loob ng exclusive economic zone ng bansa para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Patuloy rin silang nagsasagawa ng pagsusuri sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea kung mayroon pa gumagamit ng cyanide sa pangingisda o kung may mga nasirang bahura. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Appeals Chamber na International Criminal Court na wag na siyang obligahing dumalo sa public announcement ng desisyon ng tribunal sa kanyang apela. Nakasaad sa apela ni Duterte, kune-question nito ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong crimes against humanity na inihain laban sa kanya. Sa kanyang liham na may petsang April 10, sinabi na dating Pangulo itinanggi nito ang karapatang maging physically present sa pagbasa ng desisyon sa April 22. Magugunita na noong Pebrero, tumanggi rin si Duterte na dumalo sa confirmation of charges hearing, personal man o online. Sa kanyang naunang pahayag, iginiit niyang hindi niya kinikilala ang otoridad ng ICC. May Interpol Red Notice na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kinumpirma ito sa isang panayam kanina ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kalihim, dahil sa Red Notice, hindi na pwedeng lumabas ng bansa ang nagtatagong negosyante. Si Ang ay kabilang sa mga kinasuhan kaugnay ng issue sa pagkawala ng mga sabungero. Sa ibang balita, pinalawig ng Land Transportation Office o LTO ang visa ng mga dokumentong kanilang in-issue na nag-expire ngayong Abril. Palalawigin ang visa nito hanggang 3 buwan, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na deklarasyon ng State of National Emergency. Sakop nito ang driver's license at conductor's license, student driver permit at motor vehicle registration. Sa panahon ng extension period, walang ipapataw na surcharge, penalty o multa para sa late renewal. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagbanta ang Iran na isasara ang lahat ng lagusan sa Persian Gulf, Red Sea at Sea of Oman kung magpapatuloy ang pangaharang ng Amerika sa mga barko sa Strait of Hormuz. Anina, ito ay malinaw na paglabag sa umiiral na 2 linggong ceasefire. Batay sa ulat ng US Central Command, isang Iranian cargo vessel ang kanilang napigilan ng magtangkang maglayag. Ito ang balita ni Noel Poliarco. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. Nagsimula na ang pagpapatupad ng Estados Unidos ng blockading nito sa Strait of Hormuz. Ayon kay United States Central Commander Admiral Brad Cooper, kasalukuyan ang nahaharangan ang mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin, mapipigilan nito ang kakayahan ng Iran na maglabas at magpasok ng anumang kalakal. Sa ulat ng US CENTCOM, isang Iranian flag cargo vessel ang nagtangkang pumuslit mula Bandar Abbas palabas sa Hormuz Strait. Subalit naharang ito ng US destroyer kaya napilitang umatras. Sa kabuuan, ayon sa CENTCOM, may 10 cargo vessels na ang hindi nakalagpas sa blockading ng US. Sa monitoring ng marinetraffic.com, isang Malta flag vessel ang kauna-unahang barko na nakalusot sa Strait of Hormuz simula ng US blockading. Ang nasabing barko ay papunta sa Basra, Iraq. Ayon naman sa Iranian Islamic Revolutionary Guard o IRGC, isang barko mula United Arab Emirates patungong Israel ang kanilang pinasabugan nang magtangkang dumaan sa Hormuz Strait. Patunay nila na sila ang unang may kontrol sa nasabing lagusan. Samantala, isang makahulugang tanong naman ang ipinahayag ni Iran Foreign Minister spokesperson Ismail Baghei sa kanyang social media. Pahiwatig ng opisyal, tila sinasabi nito na hindi maipapanalo ng US ang sinimulan niyang laban sa pamamagitan ng pagsikil sa ekonomiya ng mundo o pagharang ng mga barkong pangkalakalan. Babala naman ni Major General Ali Abdullahi ng IRGC kung ipagpapatuloy ng US ang paghaharang sa mga barko ng Iran, isasara nito ang buong Persian Gulf, Sea of Oman at Red Sea. Mangangahulugan ito ng direktang pagsali ng mga piratang Houthi rebels ng Yemen na dagdag puwersa para sa Iran at lalong makaaapekto sa ekonomiya ng mundo.
Kasalukuyan nasa Iran si Pakistani Field Marshal Asim Munir upang plantsahin ang mga paghahanda sa inaasahang ikalawang round ng negosasyon ng Amerika at Iran. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. The president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Ayon mismo kay US President Donald Trump, posibleng matuloy ang ikalawang pag-uusap ng US at Iran anumang araw mula ngayon. Makalipas ang 1 linggo at ilang araw na lang bago ang pagtatapos ng 2 linggong ceasefire sa April 22. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng China ang pahayag ni US President Donald Trump na may pakikipag-usap ito sa China kaugnay ng pagpapadala ng armas sa Iran. Ayon kay Trump, pumayag umano ang China na huwag gawin ito at ikinatutuwa ng China ang hakbang ng US sa Strait of Hormuz. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, walang katotohanan ang pahayag ni Trump, bagaman hindi aniya ito kinukumpirma o itinatanggi ng China. Ayon sa China, ang kanilang ugnayang pangdepensa ay bahagi ng kanilang soberanya na hindi dapat pakialaman ng iba. Dagdag nito, dapat maging maingat sa pananalita ang mga lider ng bansa, kasama na doon si Trump. Samantala, nagpahayag naman ng babala ang US Department of Treasury na daragdagan nito ang sanction sa mga Chinese banks sa Amerika kung mapapatunayan na may pumapasok o tumatanggap ito ng pera mula sa Iran. 2 Chinese banks received letters from the US Treasury. We told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions. Isa sa ilalim sa lifestyle check ang 26 na kongresista ang hininga ng Office of the Ombudsman ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kailangan itong gawin kasunod ng mga nakalap na intelligence reports ng ahensya batay sa mga ulat sa kabila ng pagiging government officials ng mga nasabing kongresista. Sinasabing may connection pa rin ang mga ito sa mga private construction company na may tuturing na conflict of interest. Yung first 26, we have already assigned them to the investigative teams to do lifestyle checks as well as further investigation. Ito po yung mga contractor na sinasabi ho natin. Hindi naman pinangalanan ni Clavano kung sino-sino ang mga ito, ngunit malalaman niya ito base sa mga naunang balita na nauugnay sa mga anomalyang infrastructure projects ng pamahalaan. Walang kinalaman sa information gathering at surveillance activities na makakaapekto sa national security at peace and order ang pinagkakagastusan ng milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Batayan sa ruling ng Commission on Audit o COA on Bank. Ito ang balita ni Rosalie Cors. Ang sinabi po ng Commission on Audit and Bank, no? Ito pong mga aktibidad na binabanggit po ng Office of the Vice President ay mga governance-related issues. Ibig sabihin, wala ho talaga itong connection doon sa national security, intelligence operations. Isinapubliko na ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA sa audited na milyong pisong halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong December 21 hanggang 31, 2022. Dahil pinagtibay na ng COA ang desisyong notice of disallowance, maituturing na irregular, hindi kinakailangan, maluho at labis ang ginawang paggamit sa pondo kaya pinasasauli na sa gobyerno ang nasa mahigit 73 million pesos na halaga kina VP Duterte at iba pang dawit na opisyal. Mababaliktad lamang ang desisyon kung iaapela at kakatigan ng Korte Suprema. Sa COA and Bank ruling nito na may petsang April 10, 2026, nakasaad na walang nakitang batayan para katigan ng apela ng Office of the Vice President sa disallowance para sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds.
Governance-related issues ang ginawang reward payment sa pamamagitan ng cash, various goods at medicines na nagkakahalaga ng 69.78 million pesos sa iba't ibang activities. Ibig sabihin, walang kinalaman sa information gathering at surveillance activities para sa pangalaga ng pambansang seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ayon sa COA, dahil maituturing ang gastos na hindi confidential in nature, dapat kinuha ito sa General Fund ng Office of the Vice President. Sa 3.5 million pesos naman halaga ng confidential funds na nasita rin ng COA dahil pinambili ng mga lamesa, upuan, desktop computers at printers, iginiit ng komisyon na dapat nagsumite ng official receipts o sales invoices para rito ang OVP at hindi sapat ang acknowledgement receipts o ARs. Kahit naman isauli sa gobyerno ni na VP Duterte at iba pang opisyal ang nasa 73 million pesos na confidential expenses, hindi nito maaabswelto ang Vice Presidente mula sa pananagutan ayon kay Representative Ridol. Yung pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million. Samantala, wala namang bigat para sa isang House Justice Panel member ang ginagawang pagkontra sa mga pahayag ni Ramil Madriaga matapos itong humarap sa pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Testigo ng complainant si Madriaga sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Itinanggi ng Malacanang ang aligasyon ni Madriaga na nakipagkasundo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang term sharing kay Vice President Sara Duterte bago ang 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's Vice President. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito, ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Pumalag naman ang isang abogadong asawa ng may-ari ng isang resto bar sa Quezon City na idinadawit ni Madriaga sa delivery o mano niya ng malaking halaga ng salapi na nakalagay sa malaking bag noong December 2022. We arrived at around 12 midnight. I went inside the establishment with Arman who was carrying the second bag. Nung time na yun, may show kami. So sinong magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Pero ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, walang timbang ama kontra sa laysay kay Madriaga na ginawa sa labas ng pagdinig ng House Justice Committee. Puro yung mga statements sa media, mga salita sa media outside of the committee, hindi po yan kasali sa aming pagsusuri. Sa amin, magbe-base lamang kami kung ano ang ebidensya na nasa harap sa amin na isinumite sa Committee on Justice. Walang weight sa amin lahat yan for purposes of determination of probable cause. Sa susunod na Miyerkules, April 22, pagtutuunan naman ng pansin ng House Justice Committee ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente na pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman at hindi nakadeklarang kita at mga ari-arian. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binantayan ng Office of the Ombudsman na pagdalo ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa salaysay ni Madriaga, nadawit ang Office of the Ombudsman sa isa sa lokasyon kung saan umano'y nag-deliver sila ng malalaking halaga ng pera. Ayon sa Ombudsman, pinadalhan na ng show cause order ang Assistant Special Prosecutor na sinasabing tumanggap ng pera. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. With regards to Attorney Ryan Kilala, the office, through the Internal Affairs Board, had already issued a show cause order for him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. Pinagpapaliwanag na ng Office of the Ombudsman sa loob ng 2 araw si Attorney Ryan Kilala, isa sa Assistant Special Prosecutor ng tanggapan matapos idawit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit laban kay Vice President Sara Duterte.
Sa isinagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee nitong Martes, sinabi ni Madriaga na noong December 2022, isa ang parking lot ng Office of the Ombudsman kung saan sila nag-deliver ng malalaking halaga ng pera ayon sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ito, idinawit si Prosecutor Kilala at dating Ombudsman Samuel Martires na nakakuha ng pera. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga bintang na ito ay aasikasuhin ng kanilang Internal Affairs Board. Anya, pinag-uusapan na rin nila internally ang mga mabibigat na paratang laban kay dating Ombudsman Martires. Ngunit uunahin muna ang mga ibinabato laban sa isa sa kanilang prosecutor na kasalukuyang pumapasok pa rin sa kanilang opisina. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ho ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. Ayon kay Clavano, upang masukat ang kredibilidad ni Ramil Madriaga na nagpapakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise, balak nilang kausapin ito ng harap-harapan pagkatapos ng mga pagdinig sa kamera. Kasi ayaw din namin magulo, no? Na nandyan na nga siya, nagte-testify ho siya sa House, tapos kami din. So it might be a little bit confusing for Mr. Madriaga. Matatanda ang isinumite ng abogado ni Madriaga ang unang affidavit dito sa Ombudsman noong December 2025. Ngunit dahil hindi naman formal complaint, kinonsolidate ang salaysay na ito sa mga nakahaing reklamo laban kay VP Sara sa Ombudsman na nakasalang na ngayon sa fact-finding investigations. Kasama na rito ang mga plunder complaint ni dating Senador Antonio Trillanes IV at iba pang civil society groups na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggastos ng bise ng confidential funds. Ayon kay Clavano, titimbangin nila ang mga panibagong bintang ni Madriaga na na-dispose lamang sa isang araw ang nasa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. But again, only one person has said that. And despite it being under oath, because it was said in the hearing, the credibility still is something that we have to really look into and make sure of. Inaasahan namang dadalo si Ombudsman Crispin Remulla sa susunod na impeachment proceedings sa susunod na linggo, April 22. Dito, inaasahang isusumite ng Ombudsman ang certified true copies ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilulunsad ng Philippine Association of the Record Industry o PARI ang isang bago at mas malawak na direksyon para sa industriya ng musikang Pilipino. Ibinida rin ng grupo ang mga reforma at inisyatiba na layong palakasin ang partisipasyon ng mga artista, itaguyod ang kooperasyon ng industriya at palawakin ang maaabot ng OPM sa local at international scene. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ipinakilala na ng Philippine Association of the Record Industry o PARI ang isang malaking plano para sa future ng musikang Pilipino. Ayon sa bagong president ng asosasyon na si Enzo Valdez, ang ilulunsad na programa ay magbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga artist at Filipino composers. Sa darating na 39th Awit Awards, bubuksan na ang pagsali para sa mga independent o non-member artist na mangyayari sa kauna-unahang pagkakataon. Ipinakilala rin ang pagbuo ng Awit Voting Community o AVC na siyang pipili ng mga final nominee at winners. Kabilang sa magiging kwalipikadong miyembro ng AVC, ang mga judges ng Awit Awards at mga finalists sa nakaraang 5 taon. Kasama ang mga itinalagang kinatawan mula sa mga corporate at associate member labels ng PARI. Upang masiguro ang kredibilidad, sapat na experience at representative voting body. Magkakaroon din ng 2 bagong kategorya sa parangal, kabilang na ang Songwriter of the Year at Producer of the Year, na layong bigyang pansin ang mga nasa likod ng produksyon ng musika. We also have new music organization partners. So we are uniting the music industry in this big celebration leading up to the 40th next year.
Nakatakdang idaos ang 39th Awit Awards sa SM Mall of Asia Arena sa Setyembre, dangal ng Musikang Pilipino Awards sa Oktubre at Awit Fest sa Enero na magkakaroon ng mga local at international artists. Inihayag na rin ang planong pagtatayo ng Awit Museum na magiging sentro ng preservation ng kasaysayan ng original Filipino music. Sinabi ni Valdez na ito ay isang makasaysayang hakbang para sa industriya na layong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga independent artists at palakasin ang koneksyon ng musikang Pilipino sa global stage. Last year, we had a track from the Philippines that entered Spotify's top 20 charts, which is Cup of Joe's Multo. And imagine, yung pagmamahal natin sa music, eventually tayo na ang nasa top 10, tayo na ang nasa top 5, you know, and I think that's what we're aiming to do. And if we can do it together, then it's going to be stronger. We champion culture, and then eventually, we're doing our part because eventually, economy could also follow. Kaya naman sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, inaasahan ang mas inklusibo, mas moderno at mas matatag na kinabukasan ng musikang Pilipino. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagamat kontrolado na ang apoy, ay hihirap pa rin ang mga otoridad sa Navotas Sanitary Landfill dahil hindi agad makapasok ang mga heavy equipment na gagamitin para tuluyang matapos na ang sunog. Samantala, inaasahan naman na ngayong weekend ay matapos na ang ginagawang temporary road para makapasok ng madali ang malalaking sasakyan sa landfill. Ito ang balita ni Benedict Samson. Na kahit paano na-control na ni Mayor John Ray ang sunog, kailangan talagang tuloy-tuloy na nating papatayin. Pero ang only way para gawin yon is tatambakan natin ang lupa at saka ng putik yung affected area. Hindi kaya ng tubig kung kaya't kailangan tambakan na ng lupa. Itong nakikitang solusyon ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan para tuluyan ang maapulaan na susunog na landfill sa Navotas City. Kanina, inihayag ng Department of Public Works and Highways na nakahanda sila magpadala ng mga heavy equipment na may kakayanang magtambak ng lupa. Hindi na kasi kaya ng tubig ito, no? Hindi tubig ang magpapatay dito sa sunog na to. Magpapatay dito lupa. Kailangan tambakan ng lupa para mawalan na ng oxygen yung gas, no, para hindi na masunog. Mawalan na ng oxygen para mamatay na yung sunog. So yun ang game plan. Kailangan nga talaga dito madaming equipment. Yeah. Yun ang critical ngayon. So ang ginawa po natin, kung makikita ninyo, may mga kanal po tayo. Kahapon nagkaroon po kami ng briefing. Pinakita natin kung saan yung may init na lugar at affected na lugar. Kasi nasa ilalim nga po yun. So hindi pa mga affected na lugar, para hindi na madagdagan, ay nilagyan na natin ng harang para hindi na kumalat po doon. Pero dahil nasa isla, pahirapan para sa mga otoridad na makapagpadala ng heavy equipment dito lalo kapag low tide dahil sasadsad lamang ang barge kung saan isinasakay ang mga ito. Ang challenge lang natin ngayon, walang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge, pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Saka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit. No? Samantala, katuwang ng pribadong sektor, tinatapos na rin nila ang pagtatambak ng ilalagay na pansamantalang kalsada. Ito ang gagamitin upang mas mabilis na makarating sa landfill ang mga heavy equipment na gagamitin sa pagtatambak ng lupa. Ang importante muna, immobilize muna natin lahat ng equipment. Once na mobilize na yon, then siguro in the next few days, makakapagbigay na tayo ng mas definite na timeline. Pero lahat to, paspasan to. Talagang lahat ng kailangan, ibibigay natin para mapabilis natin. Pero giit naman ni Navotas City Mayor John Ray Chanco, papanagutin nila ang may naging kapabayaan sa nangyaring sunog dahil na rin sa epekto nito sa mga apektadong residente at maging sa kalikasan. Kailangan talagang may managot. Diba? At part ng ECC, ng Environmental Compliance Certificate nila, yung lisensya, permit na binigay ng DNR, ay kasama kahit natapos yung operation, kailangan hindi mo pwedeng basta iwanan yan. Kailangan safe siya. Tinatayang nasa 40 hectares ang lawak ng naturang landfill, kung kaya't pinag-aaralan din ng Navotas City LGU ang rehabilitasyon ng nasabing landfill.
like other landfills sa ibang bansa, pag natapos yung life ng landfill, may magandang plano po dyan. Basta maganda yung rehab. Kasi malawak na lupa to. Tayo dito sa ating lungsod, kulang tayo sa lupa. So pag na-rehab ng maganda yan, magagamit po natin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Daang-daang residente sa Obando sa Bulacan ang nananatili pa rin sa evacuation center matapos lumikas dahil sa mabahong usok na nagmumula sa nasusunog na sanitary landfill sa Navotas City. Ilan sa kanila ang nagkasakit na habang dalawa ang isinugod sa ospital. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon ng mga evacuee dyan at naibibigay ba naman ang kanilang mga pangangailangan, lalo na yung pangangailangan nila sa kanilang kalusugan? June, magandang gabi. Panglimang araw na nga ng mahigit 300 evacuees dito sa Barangay Paliwas, Obando National High School. At problema nga rin ng mga residente dito, karamihan sa kanila ay inuubo na rin yung mga evacuees. At hindi naman nagkulang ang LGUs at maging ang DSWD kung saan nga ay merong dinala dito na 11 modular tent na matutulugan at meron ding mga gamot at pagkain na ibinibigay sa mga nagkakasakit dito sa lugar ng evacuation center. Inuubo na ang 5 taong gulang na anak ni Aling Mary Grace Crisostomo dahil sa nalalanghap na usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Kahit sa evacuation center sa eskwelahan ng Barangay Paliwas, umaabot pa rin ang mabahong usok. Mabuti na lang anya at may doktor sa evacuation center kaya naipagagamot agad ang kanyang anak. Mahirap po talaga pong mahirap po kasi po 2 bata po yung may sakit sa akin. Ako lang po nandito, yung mister ko po nasa dagat po ngayon, naghahanap buhay, babaka sakaling makahuli. Para naman may panggastos-gastos man lang dito. Maging ang matatanda ay nahihirapan na ring huminga gaya ng 65 years old na si Helen Crisostomo ay hinihika na anya dahil sa usok. Naralanga pa rin namin ang usok hanggang sa dito. Kaya lahat kami nakapismas. Pagbukas po yung bintana, pumapasok na po usok dito. Nahirapan po akong huminga, masakit ang dibdib ko. Ayon naman kay Abner Ganaban, ang Municipal Health Officer ng Obando, 2 na ang isinugod sa ospital. Isa dito ay ang kagawad ng Barangay Salambao dahil inatake ng bronchial asthma. Ang isa naman ay nagkaroon ng upper respiratory tract inspection. Payo ng Municipal Health Office, laging magsuot ng face mask upang makaiwas sa usok. Kasi sa pabago-bago po ng simoy ng hangin na may time po katulad po ngayong hapon, usually hapon po, dito nangangamoy talaga. Kailangan po nila mag-wear po ng mask. Yun po ang number 1 po na ina-advise po namin. Lalong-lalo na po yung may mga hika, sakit sa TB, emphysema po, kailangan nakamask po sila. Then close yung bintana po sa bintana ng room, pati yung pintuan po. Sa tala ng Obando LGU, aabot na sa 122 families na ang nasa evacuation center sa Paliwas Obando National High School. Ang iba naman na malapit sa Navotas ay hindi na lumikas. Pakiusap ng barangay chairman ng Salambao, magkaroon sana ng libreng pagpapa-x-ray ang mga apektadong residente para malaman ang lagay ng baga ng mga ito upang magamot ng doktora. More or less 800 families. Oo, nandun yung karamihan pa, hindi sila umaalis talaga. Dahil ang katwiran niya, ang hirap talaga sa evacuation. Kaya sabi ko nga sa mga taong namin, after nito at naging clear lahat ng mamamayan ng barangay Salambao kailangan magpagamot, magpa-x-ray. Sa ngayon naman ng DOH doon din, dapat lang talaga. Mayroon namang nakita na nagkaroon ng epekto, yung mga hindi raw sila makahinga. Yun naman po ay agaran naman natin pinadadala sa iba't ibang ospital. At sa ngayon,
nagbukas na rin ang pamahalaan bayan ng Navotas na kung sino yung mga apektadong pamilya ay pwede na naming idiretso na madala sa ospital ng Navotas. Jun, sa kasalukuyan dito sa evacuation center, kung mapapansin natin, ay nakapila na yung ating mga kababayan dito at sila ngayon ay kasalukuyang bibigyan ng pagkain ng LGUs na hapunan nila na makakain at ito ay makatutulong na rin lalo na doon sa mga may sakit at nakararanas din ng ubo sa sitwasyon nila dito sa lugar ng evacuation center. At meron din naman sila dito matutulugan na maayos na matutulugan sa ngayon. Pero ang pakiusap ng DSWD at ng LGUs, isarado yung bintana dito dahil yung usok nga ay nakakarating pa rin hanggang dito sa evacuation center mula doon sa landfill sa Navotas. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa gitna na patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina, muling iginiit ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na hindi siya titigil hanggat hindi natatapos sa mga nakabingbing proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Partikular na tinukoy ng kalihim ang aganang flyover at buhang project sa Iloilo City na mahigit 5 taon nang nakatenga. Git niya, hindi normal ang ganitong tagal ng konstruksyon sa proyekto ng pamahalaan. I will keep on coming back here until ito matapos. President asked me to go to these areas all over the country na may nakatenga pa, yung nakabitin pa na projects because now our people are really suffering dito sa taas ng presyo ng diesel and gasoline. Nanawagan si Secretary Dizon sa mga ahensya ng gobyerno na kumilos ng mas mabilis upang maibigay na sa taong bayan na matagal nang hinihintay na mga proyekto. We need to do things faster without compromising safety. Sa gitna ng krisis sa supply at mataas sa presyo ng langis sa bansa, may mga nagsasabing dapat ibalik sa pamamahala ng gobyerno ang presyuhan ng produktong petrolyo. Pero bakit nga ba walang kontrol ang pamahalaan sa presyuhan ng langis at kailangan pa nga bang magpaalam ng Pilipinas sa Amerika para lamang makabili ng langis sa Russia? Ito ang balita ni Dante Amento. Why can't we do it quickly? Because we need supplies right away. Sa gitna ng patuloy na krisis sa enerhiya at mataas na presyo ng langis, nananatiling tali ang kamay ng gobyerno para kontrolin ang presyo nito. Sa pinakahuling talakayan sa Kongreso, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi direktang makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis ay dahil sa umiiral na batas, ang Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law. Dahil sa batas na ito, ang industriya ng langis sa Pilipinas ay deregulated na. Ibig sabihin, ang mga oil company mismo ang nagpapasya ng kanilang presyohan batay sa takbo ng merkado, bagamat hinihimok sila ng gobyerno na magpatupad ng mga rollback kung kinakailangan. Sa madaling salita, ang batas ay nilikha upang alisin ang kontrol ng pamahalaan sa presyo at supply ng langis at hayaan ang puwersa ng merkado at kompetisyon ang magtakda nito habang naglalagay ng safeguards laban sa mapang-abusong gawain. Ang Pilipinas ay dependent sa pag-angkat ng langis mula sa ibang bansa. Dahil dito, ang bansa ay itinuturing na hostage ng pandaigdigang merkado. Kung ano ang presyo sa world market, yun ang kailangang bayaran. Ang presyo ng langis sa mga gasolinahan ay nakadepende sa international trading. Ang mga sanhi o factor na hindi kontrolado ng Pilipinas, gaya ng gulo sa Middle East at maging ang mga pahayag ng world leaders ay nagdudulot ng biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo. Ang gobyerno mismo ay walang sariling mga pasilidad para sa imbakan o refinery ng langis. Ang kasalukuyang inventaryo ng langis ay nasa kamay ng mga pribadong kumpanya na may limitadong kapasidad lamang, kaya mabilis tayong tamaan ng price shocks kapag may krisis sa labas ng bansa. Maaaring maitanong ng ating mga kasangbahay o kababayan, bakit hindi na lang umangkat sa ibang bansa para mapababa ang presyo? At bakit kailangan na magpaalam ng Pilipinas sa Amerika kapag bibili sa Russia o ng Russian oil? Kahit nais ng gobyerno na bumili ng mas murang langis mula sa ibang bansa tulad ng Russia,
Hindi ito magawa ng basta-basta dahil sa mga international sanction. Batay sa paliwanag ng Department of Foreign Affairs o DFA, may ipinataw kasing sanctions ang United Nations o UN sa pamamagitan ng Security Council laban sa Russia nang atakehin nila ang Ukraine. Bagamat ang mga sanction laban sa Russia ay nagmula sa mga resolusyon ng UN, ang US Department of State at Department of Treasury ang may praktikal na kapangyarihan na magpatupad, mag-alis o magbigay ng mga exemption o waiver sa mga ito. Bakit nga kailangan magpaalam sa US? Because time is of the essence. And we need the oil yesterday. Kung magpapaalam pa tayo, that will obviously delay the delivery of oil supplies. So bakit pa kailangan magpaalam? What is the technical reason for that? Because nga, as I mentioned earlier, the sanctions that was imposed... But we did not impose the sanction against Russia. But it's a United Nations resolution. It is a UN resolution. That's practically, it's the Security Council. Yes, but it was the US who lifted. There must be some mechanism. I don't know the details of that, Madam Chair. Mr. Chair. No, but it was vested on the State Department and the Treasury Department of the United States to lift that exemption or waiver of that of that Russian oil. Itinuturing ng DFA at Energy Department na advisable o mas ligtas na dumaan sa diplomatic channels at sundin ang mga panuntunan na hinihiling ng US State Department upang matiyak na hindi mapaparusahan ang bansa habang sinusubukang kumuha ng supply ng langis. If we pursue as with the private sector of the Department of Energy or of DOE, then there is a possibility that sanctions might just be imposed on that. I mean, this is just a rhetorical question, but there is such, and therefore, our embassy in Washington, the diplomatic service, is really very keen in making sure, because we did it already. We had that window, and we were able to get Russian oil. Pwede tayo mag-order diretso. Hindi na kailangan magpaalam. Tama? We just follow the diplomatic channels, Mr. Chair, Which is as government to government. Ang mga sanction ay mahigpit na nakakabit sa world financial system. Dahil dito, ang anumang transaksyong pinansyal na may kaugnayan sa mga sanctioned na produkto tulad ng Russian oil ay kailangang dumaan sa pagsusuri ng US upang matiyak na hindi ito lalabag sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ipinapataw ang sanction sa pamamagitan ng pagbabala sa mga pribadong kumpanya na kung makikipag-ugnayan sila sa mga sanctioned na bansa nang walang clearance, maaari silang habulin o patawan din ng parusa ng gobyerno ng US. Ang ganitong parusa ay maaaring makaparalisa sa operasyon ng mga kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit maraming kumpanya ang tumatangging bumili ng langis hanggat walang malinaw na pahintulot. For our private companies, they don't want to buy unless it's lifted kasi baka sila habulin daw ng US. Mr. Chair. So they wanted that. They wanted the clearance before they buy. Ang pagpapatupad ay may kasamang mga partikular na windows o waivers na ibinibigay sa mga piling bansa. Halimbawa, ang Pilipinas ay kailangang makipagnegosasyon sa pamamagitan ng ating embahada sa Washington DC upang makakuha ng sariling exemption para sa mga partikular na request ng bansa. The reason of non-traditional suppliers, the reason is because there were sanctions imposed by the United Nations, and only the United States can lift or exempt those sanctions. And therefore, our Philippine Embassy in Washington, D.C., particularly Ambassador Babes Romualdez, has been negotiating with two departments, Department of State and Department of Treasury. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang papel ng Department of Energy o DOE ay limitado lamang sa pagbabantay upang matiyak na walang hoarding o labis na pagsasamantala sa presyo o profiteering. Ayon sa kagawaran, kailangang balikan at suriin ang Oil Deregulation Law upang bigyan ang gobyerno ng kahit kaunting kapangyarihan na makialam sa presyo tuwing may matinding krisis. Ang tanging nagagawa ng gobyerno sa ngayon ay magbigay ng targeted subsidies tulad ng fuel subsidy para sa mga tsuper at isulong ang pangmatagalang solusyon tulad ng paggamit ng electric bike upang maiwasan ang sobrang pagdepende sa imported na langis. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magagamit na muli ang Yayabad Bridge sa siyudad ng Kashan sa Isfahan Province, Iran. Ito ay matapos ang mabilisang pagkumpuni ng Iranian engineers kasunod ng pagpapasabog dito ng puwersa ng Amerika at Israel noong April 7. Nauna nang isinagawa ang railway test sa Kashan Railway Station upang ibinida ni Deputy Director Lin Jian ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang pinakabagong gamit ng teknolohiya sa kanilang bansa, ang flying screen. Sa kanyang post, sinabi ng opisyal na ang naturang mga flying screen ay ipinamalas sa opening ng ginaganap na Jiangsu Football City League sa East China. Ito aniya ay isang pambihirang kolaborasyon ng paggamit ng teknolohiya sa larangan ng sports. Time out muna sa problema at politika. Nagpakitang gila sa larong ice hockey sina Canadian Prime Minister Mark Carney at Finland President Alexander Stubb. Nitong Martes, oras sa Canada, kapwa pumasok sa ice hockey rink ang dalawang lider at nakipaglaro sa mga players ng Ottawa Charge. Mark and I, we messages on pretty much every day. It's really good to be here. Or last year. Nagpasalamat naman si Carney sa mga manlalaro sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapag-ensayo at makapag-enjoy. Si Stubb ay nasa Canada para sa kanyang kauna-unahang bilateral visit sa nasabing bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delphine. Magandang gabi. Dumagda sa isang kasunduan ang Department of Education o DepEd, the Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Tugon ito sa malaking kakulangan sa classrooms at sa libo-libo pang nakabinbin na mga konstruksyon. Ito ang balita ni Mia Alonso. I think by the end of the year, at least for DPWH, I think we would definitely be able to build at least, including the 4,000 that we are now building from the 2025 budget, I think we will be able to build double that. Sa kabila ng patuloy na paglulunsad ng mga proyekto sa edukasyon, nananatiling malaking hamon ang kakulangan ng mga silid-aralan. As of January 2026, mahigit 144,000 ang bilang ng mga kulang pang classroom na kailangang maitayo sa buong bansa. Upang tugunan nito, lumagda ang Department of Education at Department of Public Works and Highways o DPWH sa isang Memorandum of Agreement na layong mapabilis ang konstruksyon ng mga paaralan. Sa kasalukuyan, para sa taong 2025, humigit kumulang 4,000 classrooms ang target ng DPWH na ipatayo. Sa bilang na ito, mahigit 500 pa lamang ang kompletong naitatayo habang ang malaking bahagi ay nasa kalagitnaan pa ng konstruksyon. Inaasahang aabot sa higit 2,500 ang matatapos bago magbukas ang klase sa Hunyo habang ang natitira ay tinatarget na makumpleto pagsapit ng Setyembre. Ngayon, kailangan maging successful tayo dito sa taon na to at sa susunod na taon para makita ng mga susunod na administrasyon na ito na ang tamang formula at dapat na itong ituloy. So, yun lang, tingin ko, with all of these things that we're trying to do, tingin ko, I think I'm very optimistic na na magagawa natin to and this will be a breakthrough year for classroom construction. Para naman sa taong 2026, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na target namang mapondohan ng ahensya ang nasa 20,000 na silid-aralan sa bansa. Sa ibinigay na commitment ng DPWH at DepEd, nasa 5,000 dito ang kayang tapusin hanggang Disyembre, kabilang ang 4,000 kabuuang target na matapos ng ahensya mula pa noong 2025. I think that's the more reasonable goal. Kasi nga, sabi ni, as SecVin said, it's a 2-year horizon. So it's from between funding release and construction and completion, you're talking about 2 years.
So it's hard to say we're already in the middle of April. So you're talking about 9 months. So in 9 months, it's hard to say if you can complete a classroom. You don't know what the weather will be like in the next few months. So sa gitna ng reforma, paninindigan ng pamahalaan na ang layunin ay hindi lamang makapagdagdag ng bilang, kundi tiyakin din ang kalidad at katatagan ng mga silid-aralan. Samantala, sa usapin ng posibleng pagbabago ng learning modalities sa mga public school, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang face-to-face classes sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Okay. So regarding the blended learning, wala pa kaming ano dyan. Kasi ang bias namin is really towards face-to-face instruction. Ayon kay Sekretary Angara, wala pang desisyon na magbabago sa kasalukuyang setup at pinaninindigan muna ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo bilang pinakamainam na opsyon sa kasalukuyan. Sa ngayon, hinihintay pa ang karagdagang developments bago matupad ang anumang malaking pagbabago sa learning modalities sa mga paaralan. Sa kabuuan, nananatiling face-to-face first ang direksyon ng pamahalaan sa darating na school year habang nakabantay sa mga posibleng pag-aangkop kung kailangan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong unit ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang muling ginamit ngayong araw sa ginagawang Salaknib 2026 exercise sa Barangay Calantong, Laur, Nueva Ecija. Kayang abutin ng nasabing rocket system ang target na may layong 8 kilometro mula sa launching area. Patunay ito ng precision at firepower ng naturang armas. Ang HIMARS ay makabagong rocket launcher na kayang magpakawala ng 6 na guided missiles sa loob lamang ng ilang segundo para sa mabilis at eksaktong pagtama sa target. Ayon kay Major General Michael Lohico, mahalaga ang pagkasanay upang mabigyan ng aktwal na karanasan ang mga sundalong Pilipino sa paggamit ng advanced military systems. Bagsak presyo ngayon ng mga isdang dagat sa mga palengke, partikular sa Camarines Norte. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng tumagal pa hanggang sa buwan ng Mayo ang maraming supply ng isda. Samantala, dumadaing ang maraming mangingisda dahil sa kabila ng maraming huli ay halos naman silang kinikita. Ito ang balita ni Lisel na L. Peak season tayo ngayon for fishing. It's summer months, so kalmada po ang ating karagatan. So mas mahaba po yung fishing days or fishing hours ng ating mga mangingisda. Napapansin natin na talagang marami ang mga nagpapakita ng mga magagandang huli. Sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo, karaniwang marami ang supply ng isda sa karagatan, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa dami ng supply, mababa ang presyo ngayon ng isda, gaya na lamang ng galunggong. Ayon sa fish vendor na si Lorna de los Santos, dati ay nabebenta nila ang 1 kilo ng galunggong ng mula 150 hanggang 180 pesos ang 1 kilo. Ang tray na to ay naglalaman ng 1 kilong galunggong na halos nasa 25 hanggang 30 pirasong isda. Yung 1 pirasong galunggong, nagkakahalaga siya ng halos 3 pesos na lang ang isa. Nasasapat na makapagpakain sa isang maliit na pamilya o maaari maging konsumo rin nila sa maghapon. Ay, kahit po silang bumili dito at marami po silang mabibili. Mura po, ano yan, mura din, galunggong mura. Pusit, medyo mura ngayon. Dating 220, ngayon po 160, 170 ang pusit. Dito galing. Tapos yung tulingan, mura din po, 100. Ang gulyasan, 100 din po ang kilo. Dati po 180, 220. Season po kasi ngayon ang isda dito. Magkagayon man, dumadaing ang mga mangingisda dahil sa malaki nilang pagkalugi. Anila, mataas ang kanilang puhunan dahil sa mahal ang presyo ng langis. Si Mang Joey, kagawad sa barangay Kinapagian sa bayan ng Mercedes, may-ari rin ng isang bangka. Madalas ding sumasama sa pamamalakaya. Sa 2 araw nilang paglaot, halos balik puhunan lang anya ang kanilang benta. Parang hindi masapat sa gastos sa sobra ng mahal ng krodo at mga bilihin. Ang tulak po namin ang gastos ay nasa 22,000. Kaso sa estimate ko po ay
masapat lang po siguro sa naiyak ang mga manggalaot sa amin dahil sa sobra po talagang grabing hirap sa laot, tapos po ay ang presyo ng isda nga hindi maganda. Dahil dito, humihingi ng tulong ang mga mangingisda sa pamahalaan o kaya ay mapababa na ang presyo ng produktong petrolyo. Mahal ang krudo, mahal yung pamain namin, kaya nahirapan, minsan nalulugi. Lugi nga ngayon yung kahapon, lugi ang 8,000 yung isang pangkat. Sana makatulong sila yung nasa gobyerno ng naghihirap dito sa Pandawan. Apektado rin yung ating mga mangingisda, especially yung mga mangingisda tapos sila na rin nagtitrade ng kanilang mga huli. So in terms of operational cost, yung transportation cost ay talagang nadagdagan ito at nangangahulugan ito ng kababawasan sa kanilang kita. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpapatuloy ng tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling umabante sa team standing ang PNP Lady Patrollers matapos idomina ang DFA Emissaries sa 3-0 sweep win. Samantala, nagpakita rin ang lakas ng Comelec Suffragettes matapos makapagtala muli ng panalo sa game sa Paco Arena kahapon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Bounce-back performance ang naging labanan sa UNTV Volleyball League kahapon matapos magpakita ng determinasyon na muling umabante sa team standings ang mga koponan. Matindi ang naging pagbangon ng PNP Lady Patrollers matapos ang naging pagkatalo sa mga nakaraang laban. Sa simula pa lamang ng laro, nagpakitang gilas na ang PNP Lady Patrollers, senyales ng kanilang pagbawi at determinasyon na manalo. Hindi rin nagpatinag ang DFA Emissaries, kaya naman umabot pa ang first set ng first game sa extended set. Gayunpaman, pumawar pa rin sa PNP ang resulta at nakuha ang unang set sa magkadikit na score na 29-27. Sinubukan namang bumawi ng DFA sa second set, ngunit nangunguna pa rin sa puntos ang PNP. Matindi ang palitan ng palo at atake ng magkabilang team, kaya naman tumagal at tumindi pa ang rally sa net. Sa kabila ng pagsisikap ng DFA na makabawi at makapuntos, ay bigo pa din silang maipanalo ang set. Tuluyan ng naselyuhan ng PNP ang second at third set para sa isang straight sweep win sa score na 25-18 at 25-23. Tinanghal namang best player of the game si Princess Oriberos para sa kanyang 9 attacks, 1 block at 3 service aces for a total of 13 points. Malaking panalo to para makaangat po kami sa rank number 3 or 4 I think. Malaking bagay ito yung panalo namin ngayon. Kunting adjustment lang naman yun ma'am sa mga players ko. Kasi individual skills naman, alam naman nila yun. Samantala, sa naging tapatan naman ng Comelec Suffragettes kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers sa second game, habulan at palitan ng puntos ang naging labanan ng magkabilang koponan sa unang set ng laro. Bagamat desidido ang Pag-ibig na maipanalo ang laro, determinado naman ng Comelec na mapasa kanila ng tuloy-tuloy ang momentum sa game. Tagumpay na naipanalo ng Comelec ang unang set sa score at 25-18. Nagawa namang makuha ng Pag-ibig Fund ang unang puntos para sa set 2 at sinubukang bumawi laban sa Comelec. Tatlong magkakasunod na service aces ang ipinakita ng Comelec, kaya naman tuluyang natambakan sa score ang Pag-ibig Fund. Sa kabila ng pagpupursige ng Lady Smashers na makabawi, hindi na binitawan ng Comelec ang momentum at muling nakuha ang second set sa score na 25-16. Pagdating ng third set, bigla namang uminit ang performance ng Pag-ibig Fund at naagaw ang momentum sa laro. Nasungkit ng Pag-ibig ang third set dahil sa kanilang matinding depensa sa net. Bunsod ng tumitinding sagupaan sa hardcourt, nagtamo ng minor injury ang isa sa kanilang kasamahan. Ngunit sa kabila nito, nakuha pa rin nila ang third set sa score na 29-27 at napigilan ang sweep win para sa Comelec. Sa hinaba-haba ng rally at palitan ng atake sa net, hindi naman napigilan ang tagumpay para sa Comelec.
Balik pagbawi sa team standing ang koponan sa score na 25-19 matapos ang naging setback noong nakaraang game. Tinanghal namang best player of the game si Abigail Nuval na mayroong 13 points, 10 attacks at 3 service aces. Well, coming from a loss, it's a good win for us kasi moral booster yon for us. Kasi medyo frustrating yung last game namin and yung win naman namin ngayon is a hard-fought win kaya moral booster yun para sa amin. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 22 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang NHA Home Masters kontra AFP Lady Gunner sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan ito ng pagharap ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, magtatapat naman ang DENR Lawin Spikers kontra PNP Lady Patrollers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Graciana Congayaw and din po kay Lucio De Castro at Weldenio Lagok Jr. Maging kina Ansi, Almeng, Bruno at Albert Mansaloon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, 16:3 na nagsasabi, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.